Ito naman guys, alam niyo tong dahon na to is dahon ng kamuting kahoy at ito ay dahon ng libi-libi. So ito yung igagataan namin bukas pa kasi ito hinahanda lang sa magiging uulamin bukas. So ayan guys, yan. Medyo ano pa siya, bagong pitas, pati itong libi-libi. So ang libi-libi is lubi-lubi sa Bisaya, pero dito sa Bicol libi-libi. Ayan, gugulayin siya, maganda to, high in fiber. Maliban sa malunggay, meron ganito din na pwedeng magiging ulam. At saka ayan na guys, ginagayat na yung yung dahon ng kamuting kahoy para pigaan siya. Bali, lagyan ng asin tapos pigain para lalabas yung sariling katas niya para pwede siya maluto. So ito na ngayon guys, yung ginagayat na dahon ng kamuting kahoy ay ngayon naman ay nilagyan ng konting asin lang para lalabas yung katas niya at yun na. Yung extract yung katas, itapon. Kasi medyo mapakla yung lasa niya. Kaya ito, nire-ready lang talaga para bukas guys. Bukas. Ayan. So, diba, kung mayroon kayong mga puno ng kamuting kahoy dyan, pwede nyo nang gawin ito. Okay, ready? So, ayan na guys. Kakatasin na siya. Ayan. So, kailangan ang magkatas nito yung malakas, yung talagang puwersa siya. Kasi kunti lang ang katas niya makukuha. So, itong katas nito, dito yung itatapon na. Kasi medyo mapakla talaga yan. So, ang ginamit lang dito na doon naghalo ng asin. Itong ano lang bilao. Bilao ang tawag dito na? Kiwa. Ayan, tapos na guys. So, bukas pa natin ito matikman. At yan na. Ito na guys. Ito na yan guys. Yan na ang itsura niya. So bukas ihahalo, pag igagata na siya, kailangan may halo din ng mga manok para lalong sasarap, diba? Ayan guys. Hi guys, ito yung continuation ng aming pag-prepare ng kamuting kahoy kahapon ng dahon. So nilalagyan ito ay may sangkap na sibuyas, luya at saka bawang at lemongrass at saka may bagoong rin panimpla. And then may isda na tambakol mo? Itong tambakol na pinirito. At medyo madumi na yung
Kasi nagluto kami kanina ng pansit bato. So ngayon guys, ilalagay na yung pangalawang tiga ng katas ng niyog. Tsaka may sili na ilalagay, pero hindi siya binibinat para hindi kakalat yung anghang. So ayan guys, mamaya konti pakuluan na yun. Pakuluan na to, hindi pa. I-on na. So yun, i-on na natin. Yan. Dito na? Try. Uy. Sige lang, basa yan. Basa. Ayan. Baka nakapatay doon. Buksan mo. Ayan guys. So ilalagay na ang tambakol. Pakukuluan. Para lalabas yung mga tatas. Yung aroma ng ilalagay na sangkap. At saan yung pangtakpan? So hindi siya takpan guys. Ganyan lang. Antayin lang siyang kumulo. Tapos paghalo-halo. Ayan. Nabasayan. So ayan guys. Masarap na yan mamaya. So yun lang. Antayin lang itong kumulo. So guys, ang tiknik nitong luto na ito ay hindi titigilan ng pag-mix hanggat kumulo siya. Kasi para yung consistency ng gata hindi siya buo-buo. As in, nakamix lang talaga siya. Tapos ilalagay na yung mga dahon-dahon, gulay. At yun, maglalagay pa ng isa pang toppings na gata, yung pinakaunang tiga. Ayan guys, masarap ito. At since nilalagay siya ng bagoong alamang, hindi na tayo maglalagay ng asin kasi medyo maalat. So titikman mamaya, saka magdaragdag ng asin pag kulang ang timpla. Ayan guys. So mamaya mabango na to kapag kumulo na siya. So guys, again, ang ulam namin ay talbos ng kamuting kahoy at lubi-lubi. Sa English pa, coconut. Lubi-lubi. Coconut. Ayan. Medyo malapit ng medyo kumulo na siya guys. Ayan. So ganito lang ang teknik. Huwag niyong hayaan na kumulo siyang mag-isa kasi magbuo-buo yung gata. Maghiwa-hiwalay din sa tubig. So kailangan mix talaga siya. Ayan guys. Sarap. Ayan, kumulo na. So ngayon, isusunod na. Mamaya ng konti, ilalagay niyo yung dahon ng kamuting kahoy at lubi-lubi. Lubi-lubi. Ayan guys, ito na yung hinanda kahapon na.
kamuting kahoy. Dahon ng kamuting kahoy. Ayan, nilalagay na. 2, 3, 4, 4. Ayan, 4 na bilog. So, ganito ang technique ng pagluto ng kamuting kahoy. Bicol style. Bicol Express. Very slow. Very slow. Yeah. The process of cooking is very slow. We'll also put That what we call the Bicol Express. libi-libi here. Libi-libi. Lubi-lubi. Libi-libi. So guys, ayan na. Ihahalo lang siya. Ilulubog lang siya sa gata. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Nilulubog na sa gata. So mamaya, titikman natin mamaya pagkaluto na. Kung anong resulta, masarap ba o hindi. So yan, slow, gradual yung pag-ano natin. Yung pagluluto natin is with heart talaga. From the heart talaga yung pagluluto, guys. So yung mga akala mo damo lang siya, hindi nang kainin. Ayan. Saglit lang ang pagkaluto nito. Mga 5 minutes, 10 minutes. Aantayin pa itong tutuyo ng yung sabaw niya, guys. Aantayin siyang tumuyo kasi may pangalawa pang gata na ilalagay. So yan, guys, ano natin, kumbaga itong sabaw niya ay mawawala ng konti, mag-subside, mag-evaporate siya at maiiwan yung gata. So hindi talaga siya tatakpan para medyo matuyo siya ng konti. Okay. So ngayon iiwan natin siya ganyan hanggang matuyo at mawala ng konti yung sabaw. Yan na, guys, tuyo na siya. Ngayon naman ilagay natin ang toppings na gata. So ganyan lang. Saglit lang ito at okay na. So ganyan lang, guys. Yun nga, itatoppings lang at huwag ihahalo. Yan lang sila. Ayan, guys. Pabayaan lang natin mag-subside ng gata. So guys, malapit na itong ready to eat. Tikman lang natin, guys, kung anong lasa. Sarap, ang sarap talaga. Tama lang ang timpla. At patutuyuin ulit yung pinaka-toppings na gata. So guys, ito ay
aantayin na lang na magmamantika yung ano, kumbaga yung pinaka-oil ng gata lalabas na siya. So, tama na yung pagkaluto. So, yun guys, excited na kayo kumakaon na guys. Humot na kayo. Super bango na siya. So, ito na yun guys. Ang ating nilulutong gata. It's like laing, no? So, pagkakatulad lang din ito sa pagluluto ng laing. Ayan, pinapatuyo talaga siya na yan guys. Para masarap kainin. So, hinaan na yung ano.